Atin din pong i-analyze itong si dating D.E. Alcantara. Pansin po ninyo, di ba ang tibay? Ang tibay, oh. At saka lagi niyang kinakatwiran, inaamin ko po, nagkamali ako kasi naisahan ako ng mga tao ko. Tama. Oh, di ba? Pero, I don't know kung napansin nyo rin, na iba yung kanyang kilos, muestra, nung siya'y nandun sa Senado, tsaka nung nandun na siya sa Kamara. Pero, Mas relax siya sa Senado eh. hindi, pero girl, talagang, di ba, parang confident siya, right? Yun na nga. Bakit? May patron eh. May padrino. May patron. Klarong-klaro. Sino? Kung hindi si Saldi ko ang mastermind, sino ang mastermind tinutukoy niya? Si House Speaker Romualdez. Baka kasi yun ang laging lumalabas na pangalan doon sa testimony ni Diskaya? Habang nagsisisigaw kami ng tulong, yung sako ng bigas tinatatakan niya ng Martin. Kulang na lang ultimo butil ng bigas tatakan niya ng Martin. Davao City Projects 2020-2022. May nitong di-question sa House of Representatives sa ilang hearing. Pa ba? Kaya pa ba ang trabaho? Amen. Kaya pa po ba mga nangyayari sa bansa natin? Opo, marami ho ang mga uri manggagawa na sa totoo lang, ang hirap talagang bumangon at ang dami mong nararamdaman. Honestly, sincerely, opo, may mga pakakataong gusto mo munang magbakasyon at magpahinga at magpatingin sa doktor. Pero kinakailangan pa rin pong bumangon kasi nga po obligado po tayong magbanat ng buto para po sa ating kanya-kanyang pagmimisyon sa buhay. Anyway, sige po. So, sa araw na ito ng Huwebes, as usual po ang ating mga pag-uusapang paksa, definitely po ito po yung mga issue na lahat tayo may pakialam. Alright? Bagamat sabi nga nung isa kong nakausap kahapon, kadalasan daw ayaw na hong manood at makinig ng mga balita kasi nga po nakaka-stress. Sabi ko nga sa kanya, ang hirap naman dyan kung hindi ka nakikinig sa mga balita, hindi mo nalalaman halos ang nangyayari at habang wala kang kaalam-alam, lalong kakaroon ng lakas ng loob itong mga, alam nyo nang ibig kong sabihin, ayaw kong simulan ng ating umaga, baby girl. Na sisirain natin kaagad ang umaga ni Direk Joey Perez dahil nagkikwenta raw siya ng kanyang income tax. At napagtanto niya, Direk? Ano napagtanto ni Direk? na yung pong naandoon sa billiard table na sandamakmak na kwarta, mukhang sa kanya yata yung Nakita mo yung tax mo, Direk? Ang saklap, no? Ang sakit. Ang sakit sa bank, sabi nga. Anyway. Pero alam mo, Sige. hindi naman natin masisisi yung iba na Okay, sige. napapagod halimbawa manood ng balita. Pero ang maganda dyan, kahit napapagod sila, nagpapahinga lang ng konti. Oo. Tapos bumabalik ulit sa panonood ng balita. Opo, wag mo natin gagayahin yung nangyari sa Nepal. Isa Naku pong po. third world country na sinunog yung kanilang parlamento. At meron pa hong sinawing palad po sa mga violence na nangyayari sa kanilang lugar. Wag niyo ho natin gagayahin yung nangyayari po dyan sa Vietnam, mga kapatid, na napilitan pong umatras ang kanilang parlamento sa kanilang mga luho. Wag ho natin gagayahin ngayon ng mga taga-France na patuloy po nagpo-protesta ho din Highway dahil block sa doon. sinasabi nila, sandali lang, yung government spending ninyo. Sobra-sobra na. Oo, at saka itong problema din namin ng mga manggagawa dito. Huwag ho natin silang gagayahin, ha? Huwag na huwag. Okay. Sure na nawag? Oo, wag po. Oo. Oo, Kasi pero- iba ho ang mga Pilipino, di ba? Correct. Ang ating resilience. Tama? Opo, opo. Ang haba ng pasensya ng mga Pilipino. Rome, ang mga Pilipino para mga ipis. Ha? Di ba? Kahit tapakan mo na, iwan mo, maya-maya, Buhay lumalakad pa rin. ulit. Nakita mo, di ba? Yung resilience. Ha? Aray ko, parang ang sakit naman mahalin tulad ng mga Pilipino sa ipis. Huwag tayong ganon. Pero Diba? naman, I have to agree with you, wala nang hahaba sa pasensya nating mga Pilipino. Ang mga Pilipino matibay. Oo. Di ba? Kahit na binabahan, nakita mo, nakangiti pa rin pag kinukunan ng camera. Nakita mo? Oo, at Sa mga sabihin, okay lang. Sa mga taga-Bulacan, kumusta ho kayo dyan, ha? Yung isa kong kumpare, si Mike Flores kahapon, ng gagalaiti, taga-Bulacan, eh. Ano Taga-Hagonay pala siya. Ano sabi ni Sabi, Mike? hindi na ako nauwi dun sa amin, pare. At habang pinakikinggan ko itong mga balita, itong mga pagtanggi ng mga damuhong ito, ika niya, sumasama ang loob niya. At siya daw nagkakasala. Sabi ko, pangkaraniwan yan. Natural na reaction yan. Anyway, sige. Ikaw talaga, dinadala mo ako dito sa usapan na ito kaagad. Hindi naman. Pinapaalala ko lang sa inyo. Wala tayong kalimutan dito. Hindi natin pwede ibaon sa limot itong issue na ito ng flood control. Bilyong piso to eh. Mamaya po makinig ho kayo mabuti. May mga issue ho tayo na ipapaliwanag sa mga pangyayari nito. And again, mga kapatid, sabi nga ni Senator Ping, wag ho tayong masiraan ng loob at wag ho natin sabihin na walang mangyayari dito. Dahil dito ho ngayon sa pangyayaring ito, umasa po tayo na dapat may mangyari na.
Otherwise, para tayong mga ipis ulit. Diba? Kasi sabi nung ilan, napanood na daw nila to eh. Baka ganun din ang ending. Huwag naman sana. Sige po, ating pong ihimayin itong mga pangyayari ito. Habang ang mga uri manggagawa ngayon, sigurado po ako nasa trabaho na ang iba. Yung pong iba pa-off duty po by 7 a.m. Ang iba papasok na ngayon. Ang iba nasa traffic na. Ang iba nagmamaneho ng hulugan na kotse. Nakikinig ngayon sa atin at pinoproblema yung mga bills sa paparating. Marami po tayong pare-pareho po tayo. Alright, may mga bayarin at kinakailangan po magpagal at humingi po ng gabay sa ating Panginoon. Po, wag ho nating lubayan tong isyong ito. Nagsasawa na ho ba kayo? Gano'n ba kahaba ang inyong pasensya po dito po sa skandalong ito? Laki ng skandalong ito, ha? Ang akin po, haba-habaan nyo hong pasensya. Pero kinakailangan din po tayo maglabas ng ating saloobin. Gaya po ng ating pagkainip dito ho sa aksyon na mangyayari. In fairness, si Vince Dizon nagsisipag. Araw-araw bumabiyahe, nagkakaroon siya ng mga rekomendasyon sa mga lookout bulletin para po sa immigration, pagsasampaho ng kaso sa ombudsman. Yan, pag-ikot dun sa mga flood control projects. Okay. Well, may 2 kapulungan ng Kongreso investigating itong isyong ito. Pero ngayon, nagtatalo po sila. Clash of the Congress. Kagabi po, nagtalo ang ilang senador doon sa custody nitong si Bryce Hernandez. At ang napagkasunduan, doon siya pansamantalang ikulong sa Pasay City Jail. Dapat niya din ikulong itong mga... Anyway, so doon sila nagkatapos, no? Okay, sige, hayaan na po natin na sila po yung nagtatalo. Well, alam niyo na siguro po ang mga kadahilanan din dito, di ba? Dahil doon sa isa, may binanggit na mga congressman, doon sa isa, may binanggit na mga senador. Alam niyo ho yun. Anyway, pero ang punto ho ngayon dito, kung totoo din, baby girl, na gusto ho ng 2 kapulungan na ito na bumilis-bilis at magkaroon ng konkreto at independyente na investigasyon, magkaisa na po kayo sa pagpapasak agad-agad ng batas na lilikha dito po sa Truth Commission na ito. Let's already address the elephant in the room. Kasi po, si Senator Soto et al., marami po sila doon, naghain na po sila ng resolusyon ng panukala na magkaroon nga ng independent commission. Sa House din po meron na. Ako naman po, kung ako si Pangulong Junior, i-certify ko ng urgent yan. Bakit? Para mabilisan. Bakit? Kasi po, pansin po ninyo, mag-isang buwan na Wala pa rin yung composition pa lang at executive order. Sigurado po paglabas niyan, questioning ka agad yan sa Supreme Court, di ba? Hindi na naman makakapagsimula. Di ba? So para ho siya magkaroon talaga ng lakas at legalidad, dapat enactment of Congress na nagbibigay ng poder sa komisyon para ho sa poder na magsupina, magpa-contempt, magpa-aresto kapag hindi sumunod sa utos, di ba? Otherwise, questioning to. So wala na naman tayo pupuntahan dito. So doon pa lang po maramdam muna ang sinseridad ng lahat Pero ngayon po, ito ho tayo nakanganga at umaasa sa Independent Commission na wala pang executive order. Malay mo naman dahil nasabi mo na, mamaya meron na. Minsan kailangan sabihin mo muna bago nila gawin I'll give you one example, Rome, And welcome, bihira natin makasama si Rome dito Welcome, Kuya Rome. Panay antayan ito sa loto kasi baka nga naman, Rome, Baka manalo ng pag nakobra mo yung cash, 950 million pesos. Pag nakobra mo yung cash, papicture naman. Tsaka magpa-party ka naman. Papicture Gusto ko naman maka-attend ng birthday party. Huwag mong ubusin sa casino yan, Rome? Anyway, asan na ba ako? Yun nga, yung sinasabi mo. Ito, example po ito. Bago tayo mag-break at maghatid na po ng mga balita. Independent Commission. Kasi punong-puno po ang ating programa. As always, magiging makabuluhan po ito dahil mayroong mga ipapaliwanag ho tayong issue. Halimbawa, sige, mamaya na itong isang halimbawa. Ito lang po, ito magandang konkreto ito Okay, nabanggit na po ni Senator Ping Lacson, yung mayor ng Candaba. Tama? Anong sabi niya? Dito kay Rene Maglanque. Ang sabi niya, pumipirma pa ito ng kontrata sa gobyerno. Itong 2024, meron pa siyang isang kontratang pinirmahan. At meron pa rin silang mga proyekto, flood control project sa iba't ibang lugar, pati ho sa Bulacan. Mayor ng Candaba ito, di ba binanggit niya? Kasama nga siya doon sa MBB, Global Properties Corporation, mga anak nila. Anak nitong si Manlake, sino pa? Si anak ni DPWH Undersecretary Bernardo at ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kaya daw naging MBB. Okay, ngayon, mga kapatid, so ito pong si Mayor ng Candaba, pumipirma pa daw ho ng kontrata. So klaro, mga kapatid, na hindi pa siya nakapag-divest as provided for sa ating pong mga panuntunan. So mayor siya.
Ano pa hinihintay ng Office of the President dito o DILG? Hindi ba kapag po mayroong isang pasaway na gobernador, maliban sa ombudsman sa ombudsman, may puder ang tanggapan ng presidente sa mga local chief executives. May puder ang DILG. Ano pa hinihintay natin dito? Ito na po, may mga ebidensya na mismong inihaharap. Ano pa hinihintay natin? Bakit hindi siya agad patawan ng preventive suspension? Isa yan sa mga iniisip natin. Ano ba, di ba? Naalala ho ninyo, ang daling mag-suspend. Meron po lamang isang aligasyon ng anomalya, suspend ka agad ng gobernador. Hindi ba? Office of the Ombudsman, for example. Di ba agad? Preventive suspension. Pero dito po, Mayor ng Candaba, ito po sinasabi na dito sa expose ni Ginoong Lacson, dito po sa mga reports ngayon sa media, ang dami-dami. Pero bakit hanggang ngayon, Mayor pa rin siya? Ang tagal. Think about it, please. Baka inaantay nila na mahiya si Mayor. Siya na mismo bumaba sa pwesto. Kaya lang dito sa Pilipinas, hindi naman nangyayari yun. Oo. Naantay kaya nila na si Mayor na magkusa? Oo. At saka yung ibang mga nadadawit? Sila na magkusa? Maya po, ate di pong i-analyze itong si dating D.E. Alcantara. Pansin po ninyo, di ba ang tibay? Ang tibay, At saka lagi niyang kinakatwiran, inaamin ko po, nagkamali ako kasi naisahan ako ng mga tao ko. Tama. Di ba? Pero, I don't know kung napansin nyo rin, na iba yung kanyang kilos, muestra, nung siya'y nandun sa Senado, tsaka nung nandun na siya sa Kamara. Pero, mas relax siya sa Senado eh. Hindi, pero girl, talagang, di ba, parang confident siya, right? Yun na nga. Bakit? May patron eh. May padrino. May patron. Klarong-klaro. Sino? At mukhang, hindi, may patron. Hindi mo alam kung sino ang patron saint niya. Kakatapos eh. Lakas na naman ang tawa. Aray ko po. Kaya pala ganun. Kaya May pala patron. siya, wow. Diba? I wanna, gusto ko ng ganyang direct. paniniwala, ha? Napanood mo ba yung Bad Boys for Life? Di ba meron dong isa, yung head ng sindikato ng babae, ang patron niya ng mamamatay tao? Meron siyang patron, di ba? Meron siyang santo. Bad Boys for Life, ha? Oo, meron, sino kaya ang patron ng mga magnanakaw? Depende na lang kung sino sinasampa, no? Sa bagay, may punto ka. Hindi pa ako tapos may patron. Yung Okay, palang ngayon. patron yun. Ito. Kasi nga, may abogado. At yung abogado niya, hello, hindi po mumurahin yun, ha? So, kumbaga, malamang, sinabi na, relax ka lang. Easy ka lang, ha? Hayaan mo na, ngayon lang ito, lilipas din ito. At kung sakasakali makukulong ka, pansamantala lang yan. Yan, hindi ka namin pababayaan. Tutulong kami sa iyo. Yes, sigurado, ganun ang sitwasyon. Nagsasalita yung patron niya. Alright, sige, dyan lang tayo muna, baby girl. Kasi birthday ngayon ni Maricel Halili. Kaya nga Maricel, happy birthday! Ngayon nga po, sa mga nakakakilala kay Maricel, September 11, ang kaarawan na nag-iisang Maricel Halili. At si Badet, Ate Badet! Ate Badet, happy birthday. Nakasalubong ko siya kanina, birthday pala niya. Naku, tatahi-tahimik ko si Ate Badet, birthday meron pa pa isang pala. may birthday ngayon na ating nakapanayam kahapon. Si Commissioner Ariel Nepomuceno. Wow, Commissioner! Birthday mo pala, pero for sure wala siyang celebration dahil marami siyang luxury cars na tinitignan. Anyway. Happy birthday po, Sige po. Maricel, Ate Badet, Commissioner, maligayang bati po sa inyo. Meron pong gustong bumati po sa inyo. Eto na. Kakantahan po kayo. Alright, sige, here we go. Kantahan natin ang happy birthday. Happy birthday to you. Salamat, Ate Claire. Sige, so mamaya po Happy birthday. Uy, salamat po na marami. Sana po nakatulog na ho kayo galing sa inyo pong biyahe sa Cambodia. Mamaya po, hihimayin po natin itong mga isyong ito. Ngayon po kasi lumilitaw na ang mga defect sa ating system. If you will analyze, ito hong mga pangyayari ngayon, itong display ho ng sangkaterbang cash, right? Ito hong mga sinasabi nilang pagsisinungaling ng harap-harapan at humihingi pa po ng witness protection program, inclusion yung dalawang mag-asawa, etc. May mga defects na po na lumalabas Opo. Ito hong paggamit ng lisensya na sinasabing tunay, tama? Tunay, issued by LTO. Ito hong pagkakaroon ng pagkakataon na mag-withdraw ng sangkaterbang cash. Ito hong pagpayag ng mga kasino. Ang dami na hong mga defects para bagang ang lawak na po ng problema na lumilitaw dito po sa skandalong ito. Gaya-gaya po tumaya yung mga House of Representatives na TRICOM. Gaya-gaya po tumaya.
Ang tanong, bakit si Diskaya hindi na testify sa inyo at nag-affidavit sa inyo? Doon siya kay Senator Marcoleta sa Blue Ribbon ng Senado, nagtapat. Kasi po, nakakatakyot kayo dyan. Wala pong tiwala sa inyo ang magiging state witness. Kasi nga po, ang mga kumobra ng mga kickback dyan na sinasabi ng mga Diskaya ay nasa House of Representatives. Kaya ang sabi nga ni statement ng Malacanang ni Executive Secretary Bersamin na dating Chief Justice ay you clean your house first. Abay, parang si BBM pa yata may kasalanan nitong mga ghost project at flood control kickbacks na ito ha. Ang labas dito parang sinasabi pa ni Saldico na hindi totoo yan. Hindi naman ako ang mastermind dyan. Aba, di magtapat ka na. Kung hindi si Saldico ang mastermind, sino ang mastermind? Tinutukoy niya si House Speaker Romualdez ba? Kasi yun ang laging lumalabas na pangalan doon sa testimony ni Diskaya na yung 25% daw na kinikickback, binibigay nila doon through the DPWH or sa collector, bagman nitong mga congressman. Ang sinasabi, 25% ay para sa taas kay Saldico at para kay Romualdez. At yung 5% naman, grabe, 30% lahat. Ang 5% naman ay yung insertion fee ng congressman na nagpa-insert doon sa budget. Kasama na dyan si Congressman Roman Romulo ang binanggit ni Diskaya. Abay, insertion fee, alam mo ang sagwa pakinggan ha, insertion fee. Ibig sabihin, siningit mo lang dyan sa General Appropriations Act. Siningit mo lang dyan sa national budget. Kuha ka na ng 5%, sa 1 bilyon, magkano yun? Ha? Sige nga, magdudamat na nga kayo dyan. Grabe. Grabe na ang galit ng tao. And justified anger. Pati si BBM, naiyak na sa kanila. Parang, nagsisikap naman yung isa, hindi ba? BBM, hanggang doon lang ba? Hanggang dito lang ba tayo? Pa-investigate. Pailan nyo na yan. Tama yung ginagawa ni Secretary Dizon. Stop lahat ng flood control budget ay huwag ipasok sa 2026. May 2025 pa. Parang akala ng mga ito, makakalimutan natin ito. Mga kababayan, ang issue sa 2028 sa pagpili ng presidente ay korupsyon. Sasabihin na naman nila si Sara Duterte may korupsyon din sa 125 million na confidential funds. Hindi nyo pa yan napapatunayan at contrary pa dyan ang statement o report ng Commission on Audit na hindi pa sila final dyan sa confidential fund, pero itong kay Diskaya, bilyon at nanggaling mismo sa ating General Appropriations Act. Sino naman po talaga ang bossing ni Saldico? Sino naman po talaga ang mastermind ng budget ng 2025? Hindi po ba ang Speaker at ang kanang kamay niya, si Appropriations Chair Saldico? Kaya tama po sabi ni BBM, clean your house first. Sabi nila, si Diskaya, nagsisinungaling yan. Itong mga congressman na may malis ha, pati ba naman yung notaryo ay pupunahin nyo pa? Grabe kayo. Para lang mahanapon nyo ng butas si Diskaya. Pwede hanapin nyo yung attorney Ray Sigobiense na yan. Dahil sigurado ako, kilalang abogado yan. Hindi po yan fly by night, may opisina po yan. At yung notaryo niya ay hindi po expired. Alam ko po yun dahil pinahanap ko kung kailan ang expiry. Habang hinuhukay ko yung Apo Lakay na yan, tatanungin ko siya bakit nagkaroon ka ng anak na napakatanga. Yung kulungan napakalinis na. Lahat ng kriminal pinalaya. Si Dilima pinalaya. Si Kerwin Espinosa pinalaya.
Tapos sinapolis na pawalang sala. Basta kriminal ka, protektado ka. Kaya yung mga natitirang supporter ng budol na to kumukonti na. Mga malalakas ang tama saka abnormal na lang yung natitira. Kung hindi bangag, magnanakaw sa katanga. Kriminal bobo, mukhang pera. Biruin mo lubog na sa baha, I love BBM pa rin. Dapat yung katangahan ginagawang krimen. Kung hindi ikulong, pitayin. Dalin sa Congress, pakain sa buhaya kay Martin. Kasagsagan ng bagyo, nakuha pang magpagawa ng tarpaulin. Halos magkandalunod na kami sa baha habang ikaw nagpapagawa ng tarpaulin. Habang nagsisisigaw kami ng tulong, yung sako ng bigas tinatatakan niya ng Martin. Kulang na lang ultimo butil ng bigas tatakan niya ng Martin. Kaya pala papahupain muna yung baha kasi hindi pa sila tapos gumawa ng tarpaulin. Saka bakit mo tatatakan ng pangalan mo yan, hindi mo naman pera yan. Ano yun, bago kayo tumulong, hihintayin pa naming matapos yung buwisit na tarpaulin na yan. Alam mo Martin, ang sarap mong palanguyin sa mura. Paulanan ng real talk tapos ihagis sa baha. Sa gitna ng matinding pagbaha sa Bicol Region, gustong malaman ng ilang senador kung saan napunta ang umano'y bilyon-bilyong pisong pondong inilaan para sa flood control projects. Ito na yata ang pinaka-worst na government pagdating sa funds. Maharlika funds, flood control funds, PhilHealth funds, tapos sasabayan pa ng mga tangamong funds. Kawawang mga taga-Bicol kahit sino mapapasyet. Habang yung representative nilang si Saldico nalulunod sa budget. 61 billion nilaan sa Bicol, sabi ni Villanueva, kaya nasa na yung project. Huwag ka nang tumanggi, mismong kalikasan na yun nag-fact check. In 2023, sa DPWH alone, 29.4 billion ang budget. This year, for Bicol Region 2024, ang budget for flood control ng DPWH ay 31.9 billion. So 2023 and 2024, meron kang 61.42 billion. Guys, wala na talaga yung Pilipinas, sirang-sira na. Pinaboy na ng mga buhaya. Yung mga matitinong tao, galit na. Yung mga bangag sa kriminal na lang yung mga natutuwa. Sino ba representative ng Bicol? Ako. Sino may hawak ng budget? Ako. Sino dapat sisihin? Ako. Buti alam mo. Pinalaga naman niya ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Wala raw katotohanan ng umano'y bilyon-bilyong pisong flood control budget para sa Kabikulan. Ang ina niya, Basta talaga pambubudol, master nyo. Tapos kunwari may i-raid na warehouse ng bigas, wala namang nakakalaboso. Hindi kaya yung smuggler ng bigas isa sa inyo? Kasi lahat ng sako ng bigas may pangalan nito. Partida kasama pa yung aso niya si Tulfo. Bakit ba laging kasama mo to? Sa Farmers Cubao kasama mo. Sa warehouse ng bigas kasama mo. Paano ka namin isusumbong kay Tulfo kung pati si Tulfo kasama mo? Wala na tayong pagsusumbungan guys. Kasama niya na lahat. Iba talaga pag may hawak ng pondo. Dinidikitan ng lahat. Natutulog sa mesa, di na kayang magdesisyon. Laging lutang sa usapan, parang walang rasyon. Anong aasahan mo sa leader na bangag? Bayang naghihirap habang siya'y laging lutang Guys, hawak ko ngayon ang report. See, in Anika, baga ang report. Davao City Projects 2020-2022. May nitong di-question sa House of Representatives sa ilang hearing. So, dini na ito makita ang tanang flood control projects sa Davao City. See? Klaro kayo na libro, perting bagaa. Office of the First Congressional District, Davao City, 2020-2022 Davao City projects. Example, sa first page, mao ni siya ang various projects. Sa first page, makita na to Davao City District Engineering Office. Ayan. So, kompleto po. Name of project, preventive maintenance, asphalt overlay, Daang Maharlika Highway. 44,982 revised contract amount. December 16, 2022. See? Expiry date, meron. Ayan. Kita nyo picture? So, asphalt. So, ayan din. Meron din siya. Ayan. December 16, 2022. What else? Dami pa, oh. See? Flood control. Flood control. Asan ang flood control? Okay. So, ito na. Flood control. Construction of riverment.
Tama? Reverment. Davao River, flood control, Bolton Bridge, upstream, SAR, New Matina, phase 1. 45 million. 80, tama? Tama ba ako? 45 million? 45 million 80,000? Okay. Revised contract amount, February 7, 2020. Ito yung mga kinustyon ng mga taon na August 11. Expiry date, final, ayan. Yan o, flood control. Muna siya sa Davao River. Si kompleto guys, oh. Department of Public Works and Highways, Davao City Engineering Office, my address, project ID number, name. Ayan pa. So another project. So 86 million. Yan, with photos, corresponding photos, my report. Yan, flood control project, construction pa rin, Talomo River. CO, December 13, 2020, 86 million, 186,000. So ito yung hinahanap nila na 51 billion ng mga congressmen. So another, flood mitigation structure, construction, name of project, ayan, project ID number, ayan. So contract amount, 43,738,000, December 9, expiry, September. Flood control, yan So another, flood control. Flood mitigation structure, Bunawan River, 43 million, December 10, 2020. So another construction, Lasang River naman, 67 million. Yan so dili ni siya ghost, di ba? Dili ghost project, klaro man na picture na ay pangalan. Yes, may mga date. So saan pa? Davao River, 60 million. Galing sa Davao City District Engineering Office, DPWH. So, ito rin, flood control project. Davao River, 86. So, ito din, Davao River. Davao River Bridge. Yan mga flood control projects. So, ano pa? Asan kayo? O, diba, sabi ni Yusek Cabral, ano sabi ni Yusek Cabral? Wala namang problema sa 51 million kasi merong papel, merong mga proof, may mga ebidensya. Yan. So, in short, na-account yung 51 billion. Yan, guys. So, ganito siya ka-take itong libro. So, wala lang siyang pages. Kung ilang pages ito, wala siyang pages. Ayan. So, ganito siya kakapal. So, may itamparos sa mga congressmen na nag-question o dirigid-initan ng Davao City, guys. Kabaga. So, available lang din siya. Ano sa DPWH City Engineering Office, kanina libro. So, wala rin siya kanang open book. Kunya, public documents man I believe na public documents pwede lang siya makita. Okay? So, yan. Bye.